Salamat sa Lord sa kanyang buhay. Hallelujah. Parang medyo mainit ngayon, ano? Ganito ba yung init ng pag-welcome? Welcome back? Ito na ba yon? Mukhang pag-usapan na po natin, elders, kung anong gagawin natin kasi parang madalas na itong ganito. Palagay ko, may kailangan na tayong gawin para may maiba. Ano? Good morning. Pwede ba sabihin mo lang sa katabi mo, masaya ako nakita kita. Hallelujah. Thank you po, Lord. Shall we bow our heads and pray? Heavenly Father, we just thank you, Lord God, for this wonderful day. Today is the day that you have made. And, O Diyos, pagkakataon po na ito, minsan pa, Lord, let your presence stay. Holy Spirit, won't you just stay in this house of prayer, in this house where there is unity among the brethren, Panginoon, in praising and honoring your name. O Diyos, I pray, Lord God, that today will be a different kind of day, a different kind of Sunday, kung saan, Lord God, we will be able to digest, Lord, ito pong mensahe po ninyo. At hindi lang ma-digest, but we'll be able to use the energy that we receive from the Word to apply the Word as we go and live. We thank you, Lord God, for your presence. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Glory to God. Pwede bang palakpakan lang pa natin minsan pa yung Lord? Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Na-miss po namin kayo. Ayan po ang totoo. It's been, one Sunday lang naman, ano? Kanya lang, doon sa ibang mga gawain, kami po ay absent. We were absent physically, but we were with you in the Spirit. Ano po, we prayed for you. And we hope that everybody is well. Sabi mo sa katabi mo, okay ka ba? Okay ka naman? Hallelujah. Praise God. So, we just came back from the other week doon po sa Missions Conference, doon po sa Thailand. At kasama po natin ng si Ate Ana, si Sister Cherry, si Ate Nori na wala ngayon, nagpaalam naman siya. Of course, yung aking wife at yung aking sarili. We were all there. At, teka, meron ba ako nun? Meron yata ako nun, Ayun, ito yung mga kasama ko. And I was so glad kasi meron tayong kasama na hindi lang taga-QC. Tatandaan po ninyo, yung ating global mandate ay hindi lang po pang Quezon City, ito po ay pang buong Jugsgo. At nabanggit nga po ni Pastora Cynthia by end of February, na tayo, 47 churches na. Or satellites. Palakpakan po natin ng Lord. Parang hindi naman kayo masaya. 47 churches strong. That's how the Lord has been good to the ministry of Pastor Ovid and Pastora Cynthia. Yung vision ng Lord ay tumuloy at hindi po natigil noong 2021. At I'm so blessed kasama natin ang Pastor M at saka si Pastor Dan, ang kanyang asawa. And we had a wonderful time. Pastor, ba't wala dyan si Joanne? Siya po kasi yung kumuha ng photo. Wala kami mahanap na mag-picture, so siya na lang daw. So, ayan. So, kulang, nandun siya sa likod ng camera na yan. And yung tema po ng Missions Conference na yon ay Compassion in Action. Sabi mo nga, Compassion in Action. And I'm just so blessed doon po sa mga narinig na mga reports. The reports are not done to just report, but the reports are given so that we can pray about what we hear. Or perhaps hindi natin nararanasan, yung mga nababasa lang natin sa chat, or nababasa natin sa PowerPoint kapag tayo ay may prayer for the nation, so pag tayo ay nagpe-prayer meeting. Iba po, pag narinig mo yung taga doon mismo. At sinasabi nila yung kanilang needs. Yung mga prayer points nila. Hallelujah. And then, a week after, last Sunday, kaya po kami wala, we flew to Cambodia. Kami na nga lang po mag-asawa. Although, meron kaming surprise guest. Kasama po si Pastora M namin. So, 3 kaming pumunta ng Cambodia. At ang nakakatuwa po na kwento, may kwento rito, hindi po planado na kasama siya doon sa Cambodia. It was not planned at all. Ang nangyari,
Sino dito nag-pray ka ng February 29? Ayun. Yung nag-6 to 9 ka, kung ikaw ay nag-pray doon, naniniwala ako meron kang extra day of grace. Extra day of experiencing the power of God. Kami po na nasa Thailand, ng time na yon, nag-pray din kami. So 6 in the morning, we gathered together in one room and we prayed. Kaming 2, 4, 6, 7. 7 kami and we prayed. And then, so nagkaroon kami ng sort of format kung ano yung mga order ng ipagpe-pray. Yung panghuli, yung personal. Sabi ko, yung mga personal na prayer na gusto mong ihingi sa Lord, kanya-kanyang kwarto na tayo so that you can be more free in maybe shouting to God, asking God for whatever it is. Because sa Lord, wala pong imposible. Amen? Amen? Walang imposible sa Diyos. Anything is possible with God. At nung time po na sila ay nagpe-pray mag-asawa, ang mga Martinez, nagtanong po si Pastora M in her mind, in her heart, rather. Sabi niya, Lord, sasama ba ako ng Cambodia? Kasi na-encourage ko siya eh. Sama daw siya ng Cambodia. Sumagot ng Lord sa kanya. And lo and behold, hindi niya alam, kasi hindi niya sinabi yung tanong niya, sinabi niya doon sa mister niya, may sinabi ba sa iyo ang Lord tungkol sa akin? Ang sagot ng mister niya, meron. Sabi niya, anong sabi sa iyo? Sabi niya, ikaw muna. Ikaw muna. Hanggang gano'n na sila magdamag. Hindi naman. Nung umaga na yon. Hanggang sabi ng mister niya, sabi ng Lord, yes. Ang sagot ng Lord kay Pastora M, doon sa tinatanong niya, sa sarili niya, ay yes. You go to Cambodia. Sumagot ang Lord sa mister niya na hindi alam ang tanong, ang sagot ay yes. So, ibig sabihin, itong dalawa, nung paglabas nila ng kwarto nila, alam nila na pupunta na si Pastora M ng Cambodia. Ito matindi. Last day na ng conference yun ng February 29. So, merong conference, ganyan, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagdating ng alas 5 ng hapon, sabi kasi ni Pastora M, Lord, gusto ko 3 yung confirmation, hindi lang kaming 2 mag-asawa. Gusto niya 3. Pagkatapos ng conference, mga 5:15, may lumapit sa kanya, isang babae. Sabi sa kanya, I was praying for you last night. Hindi siya kilala. Hindi namin siya kilala. Amerikano siya. Ang sabi sa kanya, I was praying for you last night, and the Lord says, go. So yung 3 confirmation na inaantay niya, dumating sa kanya. Kaya dali-dali, sinabi niya na sa akin, Pastor, sasama po ako ng Cambodia. And yung 5:30 na yon, kinakausap ko yung mga taga-ethno, sinasabi ko, ay may +1 po pala kami. Kasi para ma-arrange yung dapat ma-arrange. And the Lord is good. The Lord is hearing prayers. And He's not just hearing, He's answering. Sabihin mo sa katabi mo, sumasagot ang Diyos sa panalangin. Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, yung Ethnos Asia, what I wanted to share with you, ito na nga, pumunta kami ng Cambodia, doon sa province ng Kampong Chanang. Sabi mo, Kampong Chanang. Yung bundok dyan ay, ang pangalan ay Kong Ray. Kong Ray. Sabi mo, Kong Ray. Yang Kong Ray, parang yung Mount Makiling natin. Iyan din ay isang alamat ng anak ng isang Khmer na ruler na nahiga. At siya yan. Yung sa atin, yung Mount Makiling, di ba? May yung babaeng natulog doon. So may ganun din sila. So yan yon. So, meron pong church doon sa kabila na kinukwento sa amin yung isang pastor, at kumocross sila dyan. Minsan may sasakyan, minsan tao lang, yung kagaya niyan, tumatawid papunta sa kabila. Ito bang bundok na ito, mahiwaga po ito. Kasi ito bang bundok na ito, maraming mga mongha, mga monk, mga Buddhist monk. Diyan sila. At marami pong tao pumupunta dyan, nagpe-pray. Kanya lang ibang Diyos yung pinagpe-pray nila kung saan sila humihingi. So kailangan mapag-pray natin itong bundok na ito. Kasi itong bundok na to sa Lord. Can I hear an amen? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, from Philippines to Cambodia, it's about 3 hours.
And then maglalanding ka sa Phnom Penh. Pangalan Phnom Penh. And then it's about an hour and a half to 2-hour drive papunta dito sa Kampong Chanang. So ganun yung biyahe natin papunta diyan. So kami tatlo yung magkakasama. Now I just wanted to give you ayan. Ayan kami doon sa isang church. At dahil naka-live tayo, hindi ko mapakita yung mukha nila. So there are about 40 people diyan, more than 40 people that we were able to minister to. But I wanted to give you a quick introduction of who Ethnos Asia is. Ito po yung partner natin. At yung Ethnos Asia, for those who do not know, ito yung kamay at paa ng Panginoon operating in ARNA. Yung ARNA means Access Restricted Nations in Asia. Ano po? Pag sinabing access restricted, ang ibig pong sabihin yan ay sa mga lugar na nagfo-fall under ARNA, walang freedom of religion. Hindi po pwede na iba yung relihiyon mo doon sa relihiyon, doon sa lugar. Kaya siya ARNA. Access restricted. Pag sinabi kong relihiyon, kahit anong relihiyon. And lalo na kapag sinabi natin na ikaw ay believer kay Jesus Christ. Ito po yung ARNA na tinatawag. At sa aking pagkakabilang sa Ethnos Asia, there are about 16 countries that fall under ARNA, but there are more countries. In fact, there are, I think, about 28 countries na bawal lalo ang Kristyanismo. Bawal si Kristo sa lugar na yon. Pag sinabi kong bawal, bibigyan kita ng isang example. Sa Northeast India, isa yan sa mga prayer points natin kung ikaw ay umaten ng ating prayer meeting. Alam niyo po ba, may bagong batas sa Northeast India. Kasi yung mga Kristiyano sa Northeast India, doon po sa mga nakakilala sa Diyos, sa Panginoon po natin, sila po ay nagpe-pray sa may sakit at gumagaling. Hallelujah! Praise God! At dahil may mga gumagaling, nagpagawa po ng batas ang Northeast India, bawal mag-pray sa may sakit. Kasi gumagaling. Wow! Gumaling na yung may sakit, pinagbawal. Ganun kalala, kapatid. Dahil kapag gumaling yung tao, naniniwala kay Kristo. Kasi pagkatapos mag-pray, in the name of Jesus, Amen. Gumagaling. At sabi nila, wow, si Jesus pala yung nagpapagaling. Gusto kong kumilala sa Jesus na yan. Ayaw na Northeast India. Kaya bawal magpagaling sa Northeast India. Kung gusto mong gumaling, sa doktor ka lang pupunta. Hindi ka pwede pag-pray. Hello? Access restricted. Bawal. Ito meron pa akong isa nakita. Sa mga nagre-report ito doon, marami nagre-report, 2 araw puro report, umaga hanggang gabi, hanggang hapon. Sa Nepal, isang Buddhist country. Bawal, may batas. Bawal. Anti-conversion law. Meron sila nung ganung batas. Bawal ka mag-convert sa kahit anong religion. Kung ikaw ay Buddhist, ikaw taga ron, dapat Buddhist ka. Hanggang sa mamatay ka, Buddhist ka. Kaya kailangan may batas. Simula panganak, hanggang mamatay, Buddhist. Pag hindi, kulong. Wow. Batas. Ang lupit. Ito pinamatindi. Yung Maldives na narinig ko. Yung Maldives is has one of the most beautiful waters on the planet. Pero syempre, Boracay na lang tayo. So sa Maldives, ang ganda ng tubigan dyan, ganda ng sand dyan. 100% Muslim country. Doon po, sa bansa na yan, any Kristiyano, pag sinabing Kristiyano, kumikilala kay Jesus Christ. Yun, Christian, Christ yan. Doon, dahil 100% Muslim sila, ang Maldives, pag ikaw ay Kristiyano, ang tingin ng tao sa'yo, terorista ka. Wow. At dahil terorista ka, ikukulong ka. Up to 5 years. Wow. Access restricted. And itong mga news na ito, we can only see it and read about it, pero just imagine the people there.
na si Lord inaabot sila. Hello? Inaabot sila eh. Ang Lord nangungusap sa mga tao. Kahit naman sa Muslim, nangungusap ang Lord. Kahit sa Buddhist, nangungusap ang Lord. Kahit sa animalist. Kahit na sa atheist, nangungusap ang Lord. Hello? Pero may mga batas na pinapatibay ang mga tao sa mga lugar na ito. Dahil ayaw nilang makakilala sa Lord. Ganun ginagawa ng demonyo. Hello? And ngayong umaga, I just wanted to share my key takeaways dito po sa conference. Para hindi ko na ikukwento sa elders mamaya, kukwento ko na dito. At ikukwento ko na sa inyo. At tatlong bagay na I wanted to share dito po sa missions conference po na ito. The first thing is that the harvest is plentiful, but the workers are few. Alam niyo po ba, dito sa Arna, nandyan ang Pakistan. Pakistan has over 200 million people, if I'm not mistaken. Because China is here, China is about 1.4-ish billion people. India is about 1.3 billion people, if I'm not mistaken. I think I read last month, or in fact 2 months ago, yung India, I think, naungusan na yung China. So kung may mga nag-google sa inyo, pakihanap nyo na lang yung aking data point. But I think India is now larger in terms of population than China. And in this region, kung nasaan tayo, there are about more than almost 3.8 billion people dito sa lugar na ito. At sa buong mundo, there are about only 7.5 billion people. So, ibig sabihin, halos more than half ng tao ay nandito sa lugar natin. At dito po sa lugar na to, itong Arna na to, sobrang daming tao. We're talking about over 3 billion people. Kasi ang Pilipinas, 115 million lang tayo. There are 3 billion people in this side of the world. Kung saan may gumagawa ng batas, kung saan may gumagawa ng mga fine, yung pe-penalize ka, kailangan mo magbayad, dahil kilala mo si Lord. Sabi ko sa Lord, sobrang salamat kasi sa Pilipinas, malaya kami. We are 90% Christian. Pag sinabing Christian, nakakilala sa Diyos. Pag sinabing Christian, kasama yung Catholics. Kasi kinikilala nila si Lord as Christ. Hello? Yun yung ibig sabihin ng Christian. Kinikilala si Jesus na Panginoon. There have been, Ethnos Asia is 37 years old. Ganun nakatanda yung ministry nila. At sobrang dami na nilang naabot. Ang laki na nang na-contribute nila sa ubasan ng Panginoon. And yet their cry, it's still not enough. It's not enough. At alam po ninyo, yung mga Abrahams ng Ethnos Asia, ang tatanda na po nila. We're talking about late 60s, 70s na mga tao. Matatanda na sila. And they've been doing this for more than 40 years of their lives. 37 in Ethnos. So kailangan may mga next generation na eh. In fact, meron ngang isang leader doon na hindi nakarating. Bakit? Kasi na-stroke. So he was rushed into the ICU. Hindi siya nakapag-report. Tatandaan na po sila. So the harvest is plentiful, but the workers are few. Kung maalala nyo, si Josh Mel, isang ating teacher to the nation, sabi niya, may nabanggit siya doon sa video niya, malayo na, pero malayo pa. Nung una ko narinig yun, hindi ko actually na-gets. But when I attended this conference, naintindihan ko na. Malayo na narating ng Ethnos Asia, pero malayo pa. Marami sa atin matagal ng Kristiyano. Malayo na rin narating mo sa Lord. Marami ka ng malalim na revelation na nakuha. Whether through ibang tao o sarili mo, may nakuha kang revelation. Pero malayo pa tayo. Hello? So the first one is the harvest is plentiful, but the workers are few. And that's why they keep on partnering with other churches. They keep on partnering with other missions institutions in the world. Kasi sobrang daming kailangan ng mga tao. Kailangan nila si Jesus. Number 2, prayer is the primary need ng Ethnos Asia and all of these Arna countries.
You know, ang totoo niyan, yung mga taga-ethnos Asia, whenever you talk to them, they're not asking for money. They will not ask for your money at all. They're asking for prayers. Yung pong mga nagre-report, they would always have prayer items. And they would say, please pray for us. These are our prayer items. And many of those, yun yung nakikita natin dun sa ating, pagka na tayo nagpe-prayer meeting every week. Doon ang gagaling yon. Galing doon sa country working teams nila, kung saan country yon, maglalagay ng prayer items. Merong nakulong na ganito. Merong ginibang church na ganito. Merong may sakit, ganito. Yun yung pinagpe-pray. You know, and how I wish that many of us can come there so that itong sinasabi ko sa inyo, hindi mo lang marinig. Kasi ang kailangan natin, maramdaman. You need to feel it. Not just hear it. Iba na pag nararamdaman mo na. Kaya yung mga pelikula, lahat ng pelikula may soundtrack. Kasi hindi pwede yung pelikula nagsasalita lang tao, walang background. Kasi yung background, yun yung nakakapagparamdam. Halimbawa, Jurassic Park, pag dumarating na yung dinosaur, kumakalabog. Nararamdaman mo. Nakakadagdag ng, ooh. How I wish that you could come. Maybe in the next 2 years, mas marami yung makakasama sa atin. For you to feel it, not just hear it. Magkaiba po kasi. And alam po ninyo, dito po sa Arna, the biggest issue that they have is persecution. Yun na talaga eh. Kristiyano ka, kulong. Kristiyano ka, bayad ka, $500. Kristiyano ka? Wow. What they need is prayers. Ano? Prayer is the primary contribution that we can bring. Kaya dito sa darating na Tuesday, huwag ka mawawala. Yung prayer for the nation, si Luta last week, huwag ka mawawala. Na-late ka ng 30 minutes, tapos na tuloy. Hello? Late ka kasi. Huwag ka mawawala. Hallelujah. So that's the second one. Prayer is the primary need. The third one na takeaway ko dito sa ating inattendang missions conference, yung Ethnos Asia, they have a very simple formula for their existence and or their operations. Number one is to partner with people around the globe to mobilize works of service. Yung works of service sa Lord. At nakafocus sila sa Arna. Yan lang. Yan lang gagawa nila. Ay, meron pala akong ano yan. Ayan. Ito yung Arna, yung may kulay. China sa taas, North Korea, Afghanistan sa kaliwa, sa baba, Maldives, Sri Lanka, at banda rito, yung Cambodia, Vietnam. Ang totoo, nandito tayo. Kung yung mga may star na yan, yung green, yung Thailand, yung flag na yon, nandun na tayo. Cambodia, dahil nakapunta tayo, nandun na tayo. Yung ibang country na may star, yan yung meron tayong overlap. Kasi ang pinapagawa sa atin ng Lord, hindi naman yung buong yan eh. Sila yun. Does that make sense? No? Tayo, ito. Yung pagka tumingin ka sa kaliwa mo at sa kanan mo, yan yung mga bansang binigay ng Lord para sa atin. So meron pang 1, 2, dalawa pa. Yung Vietnam at China and everything else is not there anymore. Si Lord na bahala. So, meron tayong Malaysia, Singapore, Hong Kong. Yun yung wala dyan. Ano po? So, that's the first thing they do. They partner with a lot of global alliances. At yun yung nagpa-power sa kanila so that they can have also funds naman. Siyempre, kailangan ng funds. Ano po? And then the second one is, ang trabaho lang nila is to equip leaders. Kaya yung mga SOH, equipping yun eh. Yung mga ginagawang training nila, Pastor Brian, Pastor Ella, equipping yun eh. Whether sa music, sa English, that's equipping, that's training. Yun pong ginagawa nila. And then pangatlong ginagawa nila is to provide aid. Doon sa mga binabaha, yung sa Pakistan, taon nang silang binaha. They keep on sending relief goods. O kaya sa mga nadi-displace, yung mga IDP, internally displaced people, we support that. Yung mga Karen,
Kapag binomba na naman sila ng Myanmar, lumilipat na naman sila, nagsusupport tayo doon kasi displaced sila. IDP. We send money for food, for shelter, for clothing. That's what we do. At nakikibahagi tayo dyan. So, 3 bagay na nakita ko doon sa mission trip. The harvest is plentiful, but the workers are few. Madalas, pag sinabi mong global, yung mga tao parang nagsashy away sa global. Bakit? Kasi mahal. Alam mo, yung ating VMTC, local yun, Visayas Mission Training Center, dito, sa Bicol, na nakalagay. Hindi mura yun. Mahal din. Kaya nga nagpa-fundraising sila. Yung mga kalendaryong binili ninyo. Yung mga kung anong binili ninyo. Because it requires funds. At hindi siya mura. Kahit nasa Pilipinas siya, hindi siya mura. Hello? No? So the harvest is plentiful, but the workers are few. The second one is, the prayer is the primary need. We need to pray for them. Hindi man tayo makarating doon physically, but we need to pray for them. Kahit narinig mo lang, di mo naramdaman, you still need to pray for them. Can I hear an amen? The third one, yung EA, I have a better understanding of how they operate. And that's absolutely fantastic. And I am lost for words sa laki ng scope ng kanilang ministry. Ang laki ng ministry nila. 3.7, 3.8 billion people, tao, kanilang pinagpe-pray, tinatry i-support, tinatry to reach out. Kasi bago daw dumating ang Lord, sabi ng kanyang salita, the word shall be preached to the ends of the earth. Hanggang sa dulo ng mundo, yung salita ng Diyos makakarating bago siya dumating. And God has entrusted them with such a big task. Napakalaki nung kanilang task. It's super overwhelming. When we talk about the country's needs, parang wow, anong uunahin mo dito? Parang lahat urgent. Parang lahat need, parang lahat priority. How? How do you make decisions for this? I cannot fathom and I don't even want to put my shoes into their shoes. Now, ngayon po ay March na. Tama? 2024, we are at the tail end, we are at the month 3 of quarter 1. At ito pong month ng Marso, ito po ay actually missions month ng buong Jugs Go. We are in our missions month. So, the whole church, 47 churches of Jugs Go are celebrating missions month. And today's message, that I'll be sharing with you is entitled Church at Work. Sabihin mo, Church at Work. Sabihin mo sa katabi mo, you are the church. Hallelujah. Ikaw yung church. Hindi yung building yung church, ikaw yung church. And I entitled it, yung church, dapat nagtatrabaho. May bago tayong ministry, CAW. C-A-W, Church at Work. Sabi mo, ikaw. Ikaw, church at work. Hallelujah. And yung gagamitin natin scripture ngayon is very, very familiar to everybody. I'm sure you're familiar with this. So turn your Bibles with me to Matthew 28. Verses 16 to 20. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hallelujah. Ito po ang kwento na ito, nangyari ito pagkatapos mag-resurrect ni Jesus. Nag-resurrect na si Jesus. So namatay na siya, nag-resurrect na siya, nabuhay na siya, no? Pero hindi pa siya umakyat ng langit. Hindi pa siya sa lupa. So ito yung mga panahon na nagpapakita siya sa mga disciples niya. Maraming beses yun. Nakalimutan ko na yung bilang, binilang ko to dati. Pero mga ilang incidents yun na siya'y tumatago sa pader, naghahanap siya ng pagkain, may pagkain ba tayo? Nagpapakita siya sa mga kababaihan, nagpapakita siya sa mga lalakihan. Hallelujah. And I just highlighted this. I wanted to pause here for a bit. Yung highlighted dyan, yung verse 17, when they saw him, sabi na salita ng Diyos, they worshipped him. Nakita nila si Jesus, wow, hallelujah, praise God. To God be the glory. Praise the Lord. But some of them doubted. I wanted to pause here
Because this happened to the disciples, and it is still happening to us today. We come to church, we experience God, but somehow, sa pangangailangan mo, you still doubt Him. Bakit? Kasi masyadong malaki yung pangangailangan ko, pastor eh. Kinikilala mo siya bilang anak ng Diyos. Kinikilala mo siya bilang Diyos. Nag-aamen ka pag anything is possible, nag-aamen ka, pero pag dumating ka sa isang sitwasyon, somehow you continue to doubt Him. Parang di mo kaya. Hindi niya kaya. Alam po ninyo, isang matinding kasalanan ng tao ay ang pag-aalala. That is one big sin. Sa mga Catholics, merong tinatawag na ano nga ba yung venial sin at saka mga nakakaalala? Mortal sin tsaka venial sin. So yung mortal sin, mababaw na kasalanan. Pag sinabing venial, yun yung mga malupit na kasalanan, yung pagpatay, pag-rape. Pero alam po ninyo sa Diyos, mababaw man, malalim yung kasalanan, parehas ng kasalanan. Does that make sense? Ano po? So isa sa kasalanan na nagagawa pa rin natin hanggang ngayon, na matindi, is about worrying. You worry about tomorrow. You worry about your children. You worry about your children's children. You worry about your business. You worry about your ministry. You worry about yourself, how you look. You worry about your family. Sorry, masama ba yun? No. Pero tatandaan mo, ito sabi ng Diyos, let tomorrow worry about itself. Do not be anxious, sabi ng salita ng Diyos. Because listen, when we worry, pag tayo ay nag-aalala, parang sinasabi natin sa Kanya, di niya alam ginagawa niya. Kaya kailangan tayo yung mag-alala, kailangan tayo yung may kailangan gawin, kasi parang wala siyang ginagawa. Does that make sense? Kaya yung worrying is one of the biggest problems of the world today. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka masyadong mag-alala. Pag ikaw ay nag-aalala na, isa lang ang dapat gawin. Pray. Lord, take away the worry in my heart. Take away the stress in my mind. Yung mga tatay, natural, nagwo-worry yan para sa pamilya. Sa seguridad ng anak. Seguridad ng asawa. Hello? Natural yon para sa mga tatay. We become protective. That's natural. Binigay yun ng Lord sa atin. Bakit? Kasi protective din siya. Kaya sabi ng salita ng Diyos, no one can snatch you from the Father's hand. Bakit? Kasi hawak ka ng Diyos. The problem is when we start worrying at hindi ka na makatulog. Umiinom ka na ng pampatulog because you're so stressed. No? Tinan mo nga yung katabi mo, mukha bang stress? Hindi naman, praise God. Kasi pag mukhang stress yan, pag-pray mo. Hello? Remember, sa mga Kristiyano, di pwedeng maging hopeless ang Kristiyano. Christians should always be hopeful. Bakit? There is hope in Jesus Christ. Ano? Hallelujah. Praise God. Thank you po, Lord. So dapat wala namang dapat masyadong nagwo-worry sa atin. Tuloy natin. Sabi dito sa verse 18, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Now I highlighted this verse because there is something that we need to understand. In the kingdom of God, God owns everything. Tama po ba? Kaya ang tawag sa Kanya, Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, akin lahat yan. Yun ang ibig sabihin ng Lord. So every time you call Him, Lord, you're telling Him na, Lord, yung sitwasyon ko, sa'yo din to eh. Lord, lahat ng ari-arian ko, sa'yo din to eh.
That's what Lord means. Lahat ng mayroon tayo, ang tawag dyan ay privilege. Grace ng Lord. Ibinigay sa'yo ng Lord. Grace niya. Hello? At alam mo, itong grace na to, wala tong kinalaman sa tatay at nanay mo. Sabihin kasi ng iba, pinanganak kasi akong mahirap eh. Kaya mahirap din ako. The grace of God is for you. Pag nabuhay kang mahirap, namatay kang mahirap, that is not God's problem. Listen. Because God's grace is more than enough para ikaw ay makaabante sa buhay. Hello? No? So sabi rito, God owns everything, the King owns everything. Can I hear an amen? Now, what we do have here on earth, at tinatakil ito every Sunday school. Hallelujah. Ano, ito pong earthly kingdom natin, binigyan tayo dito ng Lord ng trabaho. Anong trabaho natin? To rule, to work, to have dominion. Hello? Ano, magdadalawang taon na natin pinag-uusapan to. Yan ang trabaho mo. Sabi mo sa katabi mo, yan trabaho mo. To rule, to take dominion. Yan yung trabaho natin dito sa lupa. Kaya sabi ng teacher natin, nung maliit tayo, tinuruan tayo lahat, no, na kailangan maghirap tayo dito. Pag naghirap tayo dito, pagdating mo sa langit, okay na. Hindi ka na mahirap. Maling preaching. Maling teaching. Ang gusto ng Lord, magro-rule ka dito pa lang. Dito talaga yung domain natin, yung kingdom natin. Yung langit ay Kanya. Yung earth ay sa atin. Yun talaga yung binigay sa atin ng Lord. So, kailangan tayo mag-rule. Hello? Hallelujah. At kung maalala po ninyo yung isang aking mensahe, ang sabi ko doon, God has a plan for your life. At doon sa plano ng Panginoon na yun sa buhay mo, binigyan ka niya ng authority. Hello? Sabihin mo, authority. Kung hindi mo naaalala yan, iniimbita kita, pumunta sa ating YouTube page or Facebook page, makikita mo po yan doon, hanapin po ninyo. Kasi may plano ang Lord sa'yo, at doon sa plano na yun, binigyan ka ng otoridad. Kaya sinasabi ko, huwag kang tumingin lowly about yourself. Hindi kasi ako marunong, wala kasi akong alam, mahirap kasi ako, wala akong alam na verse, bagong Christian lang ako, puro pababa ang tingin mo sa sarili mo. That's not what God wants us to be. He wants us to be, to take over the authority na binigay niya. To take on that authority, yung robe parang judge. Hello? No? Now, sabi dito sa verse na to, I have been given all authority in heaven and on earth. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Listen. God being owner of everything, His rulership, His authority is in heaven. Kasi in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung heaven sa Kanya, nandun yung trono niya, yung invisible kingdom. Yung earth, ito yon, yung physical kingdom na ibinigay sa atin. Ano? Sabi dito, si Jesus, dahil siya ay naging tao, meron na rin siyang authority on earth. Does that make sense? Are you with me? Are you with me? Nung si Jesus, listen, kailangan maintindihan mo to kasi basic principle to ng kingdom. Si Jesus, si God the Father, si Holy Spirit, ang domain nila langit, heaven. Dito sa lupa, ikaw yun at ako. That's what we need to understand. Kaya kailangan ng Lord may nagpe-pray kasi ikaw at ako ang may authority dito sa lupa. Kung ano yung sasabihin mo. Kaya sabi ng Lord, sabi ng salita ng Diyos, the power is in the tongue. Life and death, nandito sa tongue. Kasi kailangan natin sabihin. Pag sinabi natin, tayo kasi may otoridad dito. Does that make sense? Kaya even in the Old Testament, God was communicating through prophets. Because the prophets had to hear and had to say it sa lupa.
Why? Kasi yung propeta, tao. Yung tao yung may authority sa lupa. Does that make sense? No? And nung bago maging tao si Jesus, wala siyang authority dito. Does that make sense? His authority was in heaven. Hindi pwedeng baliin ng Lord yung salita niya dahil sinabi niya sa Genesis 1, yung tao, rule, domain, take dominion. Sa tao binigay yung assignment dito. Tao binigay. Kaya kailangan tayo ng Lord magsalita, mag-action, magtrabaho. Na? Si Jesus dahil naging tao, yung authority niya hindi na natili sa langit, pati sa lupa. Does that make sense? No? That's why, pagdating ng New Testament, sasabi niya, humiling ka ng kahit ano, and use in my name. Kasi there is authority now in His name here on earth. Hindi naman nag-i-in Jesus' name yung mga Old Testament guys eh. Tama? Siya nagturo nun. All authority binigay sa akin. Humiling ka in Jesus' name. Then power comes. Hello? No? We must embrace this. Because this is a great example of exercising authority ni Jesus. Kasi hindi siya nagkaroon ng authority dahil Diyos siya. Tandaan mo, tao siya nito eh. So yung authority na sinasabi niya, nung tao siya. At ginawa yun ng Panginoong Diyos na Ama para maunawaan natin that we have authority. Sabi mo sa katabi mo, you have the authority. Thank you po, Lord. We have been given authority to rule and take dominion. This is what Jesus paid on the cross. Yung nawalang authority sa atin, napunta kayo sa diablo, pinagbayaran ng Panginoong Hesus sa krus para magkaroon ka ulit ng authority. Can I hear an amen? Hello? So that our original calling, our original purpose, our original design ay maganap sa lifetime mo. Amen? Thank you po, Lord. Now, if we go further, sabi rito, therefore, go and make disciples, familiar na familiar, of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pag sinabing all nations, ano yan? Ethnos. Kaya sila Ethnos Asia. All nations, ethnos. Ano? Yung pong Cambodia trip. Kami mag-asawa siya ni Pastor M. Ang buong akala namin, nung kami po ay nagpaplano, kami po ay a-attend ng isang leadership conference. Ano? Kung saan, kami po ay attendee at makikinig. Ano? Sabi sa akin, Pastor, sumama ka rito. Sabi ni Pastor Sunny, meron ka daw mako-contribute dito. Okay, so akala ko planning for Cambodia. Sabi ko, sige, kasi anyway, nandun naman tayo, Cambodia, no? I mean, yung flag natin. Ano? Kaya lang, nung pagdating ko doon sa Thailand, nagtatanong na ako ng konting detalye, ano po, yun po palang pupuntahan namin ay leadership conference nga. Praise God. Nga lang, kami po pala yung minister. Hindi po lang kami audience. Hindi pala kami yung makikinig o mag-i-input lang. Kami pala yung magmi-minister. Eh parang, wow! Teka muna. Tama ba to? Hello? Hallelujah. Kami pala yung magtuturo, hindi kami yung tuturuan. So ito tanong ko sa'yo, dapat ba nandun ako? Nandun ba dapat kami? Ito kasabayan namin, Pastor Resty Yanga. Nagtuturo sa prophetic school. Nagtuturo sa Fire and Glory. Pastor Resty Yanga. Si Pastor Resty nagmi-mission for more than 50 years. Kabataan pa lang niya, nagmi-mission na siya.
Wala pa siyang asawa, nagmi-mission na siya. Nagpupunta na siya sa Arna. Bata pa siya, naintindihan niya na yung pagkakatawag ng Lord sa kanya. Sa Arna ka pupunta. Kaya kahit bata pa siya, sa Arna ako pupunta. Ganun nga yung ginawa niya. Hanggang ngayon. He will be turning 70 this year. Sa Arna pa rin siya pumupunta. So tell me, dapat ba nandun kami? Nandun ako? Ano ba alam ko? Wala nga akong experience. Ang experience kong mission ganito, may aircon. Wow. Hello? But you know, I realized we were meant to be there. We were meant to be there. And that's why, the first time I stood there, sabi ko, palagay ko ako po yung pinakabata dito. Kasi there were more than 40 people. Lahat sila leaders of their churches, pastors of their churches. At talaga naman po may edad na sila. So sabi ko, ako po ang Timothy sa lahat po sa inyo. I am the youngest. But I understood the authority. I practiced what I preached. Sabi ko, pag may plano ang Lord sa'yo, bibigyan ka niya ng otoridad dun sa plano na yon. That's why I stood there with authority. I did not look down on myself because I was young, because I was inexperienced, because I didn't know what to do. I stood there with the authority given by God. Lalo na sa mga young people, this is my challenge to you. Whichever field you are in, you stand with authority because you have authority from the Lord. Can I hear an amen? Young people, may authority. Hello? We were there not because we were good, not because we had money, nor experience. We were there because God. Si Lord. Si Lord ang bida. And I have this photo. Hindi namin maipakita yung mga mukha nila sa inyo, lalo na online tayo. Mahirap na. So, we had an interpreter kasi hindi sila masyado magaling mag-Ingles. Si Pastor M, yung nandyan sa kanan, and yung akin yung wife, ay nasa kaliwa. And I just wanted to say this, I was so proud of my wife. Nung pinapanood ko siya doon, sabi ko, wow, Lord, thank you. Thank you po, Lord. We don't always get along. We would fight about small things. But I'm blessed that she's my wife. She stood there with authority. Ang liit niya. But she stood with authority. And that was a proud moment for me. For my wife. We were there not to represent Jagsgo. Hello? We did not come there with an ID or a badge saying, hi, I'm B-Boy from Jagsgo. Wala pong ganun. We're not representing Jagsgo. We were representing the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good. Thank you po, Lord. Now, balikan ko lang ito. Basahin lang natin. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. I'm gonna have to sort of stop here, dito sa verse na to, kasi lilipat tayo, tapos babalikan natin siya mamaya. Now, lilipat ako sa book din ng Matthew. In chapter 6 nga lang, atras tayo.
verses 19 to 21. Ang sabi diyan, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Ano? Sino dito nanakawan ka na? Ayun. Ano? Sino dito meron kang bagay na binili, ang mahal pa naman, pero nasira? Nasisira. Ayun. Ano? Wala eh. Ganun talaga eh, no? Ay, ayun eh. So verse 20, ang sabi dyan, store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Now, I wanted to focus your eyes on the words treasures. On the word treasures. Sige. Verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. Now, pag sinabing treasure, ito po ibig sabihin yan. Wealth, riches, stored, nakatago, or naipon mo, especially in the form of metals, money, jewels, maging plato. Ano, mamahal, mga plato po na sobrang mamahal, ano, na yung mga dinidisplay. Hallelujah, sa mga cabinet. All these things are valuable on this earth. Lahat ng dala mo ngayon, simula ulo mo hanggang paa, maging paano ka pumunta rito, valuable yan sa mundo. Hello? Pinaghirapan mo yan, pinag-ipunan mo yan, o pwedeng namana mo yan, kung ano man. Pero yan po ay valuable dito sa mundo. Kaya nga, kapag ka ang schedule ng trabaho at ng gawain ay nagsasabay, ang madalas na nanalo ay ano? Trabaho. Ito yung trabaho, schedule. Ito yung trabaho ng ministry, nagsabay. Ano tingin mong mauna? Uunahin mo. Di ba trabaho? Tama? Natural. Di ba? Kaya minsan, di rin ako nakaka-attend ng prayer meeting. Bakit? Kasi meron akong trabaho. Tama? Huwag bakasyon. Iba yun eh. Trabaho. Minsan, ang nananalo sa oras natin, oras versus si Lord, ang nananalo yung katamaran. Ang nananalo yung lakad. Ang nananalo yung barkada. Minsan, ang nananalo sa oras mo sa Lord ay labada. Minsan, TV. Minsan, paayos ng kotse. Minsan, paayos ng bahay. Lahat ng nabubulok, minsan yun yung nananalo versus oras sa Lord. Tama? Naranasan nyo ba yan? It's a bitter truth. Now, kung ano man yung iyong binavalue sa buhay mo, malaki man yan o maliit na bagay, may lalagyan yan. At ang tawag diyan sa lalagyan na yan ay puso. Your heart, our heart is a vault. Lahat ng importante, yung doon sa mga may vault sa bahay ninyo, alam nyo yan, kaya kayo may vault. Nilalagay nyo doon lahat ng mahalagang bagay. Ibinobolt yun sa sahig. Pa. Ibinobolt sa pader. Pa. Para hindi basta-basta pwedeng mabuhat. Nakakita po ako ng mga vault yung maliliit. Hindi ko mag-gets ba't kailangan naka-vault yun kasi bibit-bitin lang yun. I don't get it. But a real vault is naka-ano sa sahig, naka-ano sa pader. So pag pumunta ka sa bangko, yung vault nila doon, ganun ang requirement ng BSP. Hindi pwedeng kahadiyero. Kasi naka-lock man, ilang padlock man yung pwedeng buhatin yung kahadiyero. Yung vault, hindi. Does that make sense? But our heart is a vault. Everything that you treasure is put in the heart vault. No. Nilalagay mo yan dyan for safekeeping.
Ano yung mga nilalagay mo dyan? Mga magandang karanasan. Good memories. Special memories. Pati yung kung saan ka masarap na nakakain ng steak, you keep it in your heart. Yung pinakamasarap na dessert na natira mo, you keep it in your heart. No, because the heart is a vault. Yung birthday na hindi mo malilimutan. Ito problema ko lang mabilis ako makalimot Yung mga alaala na ayaw mong matapos, yung sana hindi na matapos tong araw na ito. Alam niyo yun? Yung mga tagumpay na pinaghirapan mo, mga taong mahal mo, you keep them in your heart vault. That's what the heart does. It stores up all treasures. Does that make sense? The problem is, in that same heart, tinatago din natin yung mga galit na hindi natin mabitawan. Yung mga pain and hurt na hindi natin ma-let go, it's also kept in the heart. Nandyan din. Kasama ng good memories, bad memories, we keep it in that same heart. Kaya sabi ng Lord, salita ng Diyos, pag-ingatan ng puso. Because it's a vault of good and bad things that has happened in your life. Now, ito ang question. Sabi doon sa binasa nating verse sa Matthew 6, store up treasures in heaven. Sabi. So nagtatanong ako sa Lord, Lord, ano ba yung treasure na dapat ini-store sa langit? O treasures that will last? Kasi lahat ng treasure na alam natin, nabubulok. Hello? Kahit gaano kamahal yung relo mo, kailangan pa rin yan ipaservice. Kahit gaano kamahal auto mo, kailangan pa rin yan pa-maintenance. Yung sasakyan naming 12 years old, mahal na mahal ko yun. Hindi kami binigyan ng sakit ng ulo noon, pero kailangan ko pa rin maintenance. At nararamdaman ko pa rin, tumatanda na siya. Kasi 12 years old na siya Okay siya, wala siyang problema. Kaya lang alam ko matanda na siya pag dinadrive ko siya. Parang ang tanda na ng kotse na to, no? Pero mahal ko yung kotse na yun. So ang tanong ko sa Lord, Lord, ano yung treasure na hindi mabubulok? Ano yung hindi masisira? Ano hindi manakaw? And the Lord led me to 1 Corinthians 15:58. Pakibasa. 1, 2, 3, fire. To the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah! Nagtatanong ako sa Lord, Lord, ano yung treasure na may lalagay ko sa puso ko na hindi magigiba? Na kapag nilagay ko sa puso ko, yung puso ko, tsaka yung vault ng langit, ay parehas. Ito sagot ng Lord. 1 Corinthians 15:58. What is that treasure? I already highlighted it for you. It is the work of the Lord. Habang nandito tayo sa lupa, ito yung treasure na hindi mananakaw, hindi mabubulok, at tayo ay nakapag-i-invest sa langit, hindi lang sa lupa, sa langit. Ano yun? Work of the Lord. Alam mo ba yung salitang ministry? Lahat ng klaseng ministry, ushering ministry, food ministry, kitchen ministry, linis ministry, kung anong ministry. Pag sinabing ministry, ang ibig sabihin nun, works of service. At dahil ministry usually ginagamit sa church, works of service for the Lord. That's what ministry means. So every time, sino dito nasa ministry ka? Taas kamay. Taas. Ayun. Ikaw, kapatid, ikaw ay nag-i-invest sa kaharian ng Diyos. That's what it means. You're doing work of the Lord. You're doing the work of the Lord. Now, there are two kinds of work na gusto kong i-share sa iyo. The first one is the work that feeds, nagpapakain sa physical man. Ito. The physical man. Ano? Yung katabi mo, physical. Tao pa Tama? Ito yung trabaho na nagdadala ng pagkain sa lamesa. Ito yung trabaho na makakapag-afford sa iyo ng next na bakasyon mo. Ito yung trabaho na pwedeng makapag-afford sa iyo ng dream house mo, ng dream car mo.
Ito yung trabaho na makapagbibigay ng tuition para sa anak mo. Ito yung trabaho na makapagbabayad ng Meralco, Manila Water, ng Globe, ng Smart, ng PLDT, ng Converge, at kung ano pang gamit mo. Nothing wrong with it. Hello? We need all of that. Tama? There's nothing wrong with it. But that's the first kind of job. And I pray, kung meron dito naghahanap ka ng trabaho, mabigyan ka ng trabaho ng Lord ayon dun sa calling mo at purpose mo in the name of Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, kung ang lalaki walang trabaho, dapat hindi kumain. Sabi yan na salita ng Diyos. Hindi ako nagsabi nun. Pag ang lalaki, lalo na kung may pamilya, wala kang trabaho, dapat hindi ka kumakain. Because, nung nagkasala si Adan, yun na kagad ang binigay sa kanya, work the ground. Ay, hindi pa siya nagkakasala eh. Sabi na ng Lord, work the ground. Hello? So that's the first kind of work, yung trabaho na nagpapakain sa physical mong pangangailangan. And then this is the other kind of work, the work that feeds, yung nagpapakain sa spiritual man. Tatandaan po natin, tayo po ay hindi lang laman. Meron tayong spirit and soul. Does that make sense? No? Sabi rito, makikita natin yan dyan, ano yung work na nagpapakain sa spiritual man? Sa eternity, ito yung work of the Lord, ministry, works of service for God. Sabi ng Lord kay Peter, sa John 21:15-17, nung ito na yung mga final stages ng Lord bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, Peter, do you love me? Anong sagot ng Panginoon? Feed my sheep. Sabi ng Lord sa kanya, Peter, do you love me? Anong sagot ng Lord? Feed my sheep. Tinanong siya ulit pangatlong beses, Peter, do you love me? Sagot ng Lord, feed my sheep. So there is a spiritual feeding na kailangan po natin. Para sa ating spiritual man. Both work, yung physical at spiritual ay importante. Lalo na at narito pa tayo sa lupa. Hello? Kung ang, alimbawa, Pastor Brian, Pastor Ella, sila ay walking by faith, pero may pangangailangan sila. Kailangan pa rin nila ng pang-tuition. Kay Jed, tsaka kay Tob, na mag-aaral na, malapit na. Hello? At meron kami pinag-uusapan mag-asawa, may sinasabi ako, how there can be a new ministry for them, na matutulungan natin sila. Kasi they have needs. Pagka may nagkakasakit, pumunta sila sa doktor, they have needs. Wala silang health card. At nasa ibang lugar sila. They have needs. Kailangan din nila kumain. Hello? Kailangan din nila bumili ng damit, magpalit ng sapatos. They have needs. Although naglilingkod sila, but they have needs. Why? Because they're humans. Meron pang physical need at merong spiritual need. The perspective that I wish to give you ngayong umaga is the work of the Lord. Na hindi lang dapat ang pananaw natin yung pangangailangan mo at ng pamilya mo. This is the perspective that I want to give you today. Ang ibig sabihin, bigyan mo rin ng oras ang ministry. Works of service for the Lord. Maraming tao, kaya kapag bumangga na ang schedule ng ministry at ng trabaho, yung ministry, mamaya ka na. Trabaho muna. Bakit? Yun yung nagdadala ng pagkain sa lamesa. Hello? And that is why in the kingdom of God, sabi ng Lord, renew your mind. Why? Yung ibon pinapakain ko, ikaw pa ba? Renew eh. Kasi sa kingdom of God, lahat kanya. Pag sinabing lahat kanya, ano ba kailangan mo? Merienda? Pamasahe? Gasolina? Ano ba kailangan mo? It is not the trabaho, but God's favor.
God's grace. Kaya sinasabi niya, renew the mind. Baguhin mo isip mo. Hello? Yung physical man, ito yung nabubulok. Nananakawan. Namamatay. The physical man. The spiritual man, wow, ito yung eternity. Ito yung pang-eternity. Nung araw, ang tao nabubuhay more than 900 years. Nung nainis na ang Lord, sabi niya, wala nang taong lalampas sa 120. Si Enrile, magwa 100 pa lang. 100 na ba? Nag-100 na. Meron pa siyang, kung sasagarin siya ng Lord, 20 years. Kasi sabi ng Lord, wala na lalampas sa 120. Ano? So meron pa siyang 20 years dito sa lupa. Ang problema, yung 80 years na mabubuhay tayo dito, sabihin mo na 120 years. Doon tayo nakafocus. Yung eternity, iniisang tabi natin. Think about it. We try so hard to survive dito sa lupa. Pero mabubuhay lang tayo dito 80, 90 years, 100 years. Pero yung eternity is forever. Sabi ni Reyna kanina, may forever. At yun yung nane-neglect natin. Ito yung treasure na dapat ginagawa natin. That we keep on building and we keep on investing. The work of the Lord. Balikan natin yung Matthew 28. 16 to 20, verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. This is the work. The work of the Lord is already written on the board. Ang sabi ng Lord, go and make disciples of all nations. At ang Pilipinas, mga kapatid, kasama dun sa all nations. Yung kapitbahay mo is kasama dun sa all nations. Yung kaopisina mo kasama dun sa all nations. Does that make sense? This is the work. Dito tayo dapat nag-i-invest. Okay yung marami kang investment. Malawak yung portfolio mo sa investment mo, that's fine. Yun yung physical, okay yun. Biblical yun, yung nag-i-invest ka on the physical? Yes. But that is only good for 80 years. 120 years. Yung spiritual, this is something that we should be investing our time also. Our efforts also. Doing the work. That is, go and make disciples. Dalam po ninyo, na-realize ko, it's not actually go and sharing the gospel. What the Lord is asking us is to make disciples. So now, yung ating local missions, meron tayong ito-tweak ng konti. Because this is what we need to do. Many Christians, kagaya ko, nag-share ako ng Word of God, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, sundan mo itong panalangin na ito, in Jesus' name, Amen. Praise God, tapos na. But that is not what God wants. It's just part of the process. What God wants, yung nasyaran, ay maging kagaya mo na nagmamahal kay Kristo para mabago din yung buhay niya. Does that make sense? Maraming Kristiyano tumitigil sa pag-share, tanggap, nagbigay ng tracts, hindi man lang kinausap, inabot lang. Nothing happens. Ngayon, yung mga na-share natin, hindi, alam mo pag sinabing disciple, hindi nga kailangan yung ikaw yung nag-share eh. Sabi ni Reyna, oh. Maraming tao, akala, nung araw, kung sino nag-share sa'yo, ay, disciple ko yan. No, that's wrong. Maraming tao, sabi ni Reyna, pagka ako halimbawa nag-baptize sa'yo, disciple lang kita, that's wrong. Pag sinabing disciple, nagkakaintindihan kayong dalawa, kayo. Ikaw disciple, ako discipler. Does that make sense? Kasi si Jesus ganun eh. Tinuro din ito kanina Sunday school. Ang panghikayat ni Jesus dun sa 12,
follow me. Kung hindi nag-agree si Peter, halimbawa, hindi siya susunod, hindi siya disciple. Pero yung sinabi ng Lord, follow me, sabi ni Peter, yes Lord, iniwan yung trabaho. Iniwan yung trabahong pampisikal. Pumunta doon sa trabahong spiritual. Does that make sense? Yun yung ginawa niya eh. Kaya siya disciple ni Jesus. Now this is not exclusive for disciples because this is for you and me also. Even today, ito ang hingi ng Lord sa atin. You go and make disciples. Not just converts, disciples. And ito po yung punto na aking gustong i-share sa inyo. Because this verse is calling out to everyone. Lahat tayo, tinatawag nitong verse na ito. Regardless kung anong skill mo, anong gift mo, anong talent mo, this verse is calling out to you and me. Hindi lang sa may pera, maging walang pera, bata ka, matanda ka, this is for all of us. Wala exempted. Kahit may sakit ka, this is for you. This is for us. This is the work of the Lord. This is the treasure that we should store in heaven. This is the word of the Lord. Hello? Pag sinabi kong disciple, and I'll end with this, ito ang ibig sabihin yan. In my words, in my understanding, at sana mag-gets mo rin. A disciple is someone who has come to know Christ as Lord and Savior. Ito yung mga na-born again, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ay the first criteria. The second one, hindi lang basta tumanggap, nagpatuloy kay Jesus. Kaya nabago buhay. Dati nagmumura ka, hindi na. Dati nagsusugal ka, hindi na. Dati may bisyo ka, ngayon hindi na. Hello? Kasi nabago ang buhay. Kasi sumunod ka kay Kristo. Hello? Transformation happens. Pangatlo, hindi ka nananatiling estudyante. Ikaw na rin ay discipler. Ikaw na yung nagdi-disciple. Alam mo, lahat tayo dito, you came to know Christ because of somebody. Somebody introduced God to you. And maybe you have disciplers. Ang tanong, sino ang disciple mo? If you have been discipled, and that's why you're living a transformed life, yung number 2. Ito na yung number 3. Sinong disciple mo? Who is following in your footsteps? Read. When we teach new disciples to obey all the commands, pag meron ka nang dinidisciple, and you teach them how to live, how to solve problems that you faced before. Ito sabi ng Lord, sure na sure, I am with you always, even to the end of age. Pangako po yan ng Lord. Rob, pwede mo samahan. Lord, I offer my life. Hallelujah. This is my challenge today. Lahat tayo nakakilala sa Lord, marahil matagal na. Ay pabalik dun sa slide ko. Thank you. Somebody discipled us, somebody taught us how to pray, how to read the Word. Meron kang tinatakbuhan pag may problema ka, asking what to do. This is the time.
na ikaw naman. Ito hindi ko alam dati. Ngayon alam ko na. May mga tao iniisip si Jesus yung discipler niya. But I just realized, si Jesus nag-disciple ng disciple. Tama? Yung 12. Yung 12 nag-disciple. Yung disciple ng 12, hindi na si Jesus yung discipler. Tama? Yung 12 na. Does that make sense? So don't ever tell me na si Jesus yung discipler mo. Kasi tapos na yung ginawa niyang trabaho. Tapos na. Nagtrabaho na siya. Nakapag-produce siya ng 12. Yung 12, yun yung nagtrabaho ng 12 ulit. Tapos yung nagtrabaho nito, nagtrabaho ulit, kaya umabot sa atin yung gospel. That's what happened. Ngayon, ito tanong. Yung umabot na gospel sa'yo, ito challenge sa atin, pare-pareho ng Diyos. Sinong disciple natin? Because we need to go and make disciples. Not just convert them to Christianity kasi kinilala si Jesus. We need to disciple people so that they too can be disciple. They can disciple as well. Does that make sense? And this is the church at work. It's not just handing out tracts. It's really about doing works of service. Dahil yung karanasan mo, kapatid, sa buhay mo, gaano makapait yan, kalakasan niya ng ibang tao. Na marahil dumaan din dyan. This is a challenge for us. So I invite you to rise. Charles, go. Hindi man tayo ethnos Asia. Pero alam mo, iba rin eh. Iba rin pagkakatawag sa atin ng Diyos, ano? Hindi pa natin alam, we haven't figured out how we're gonna do yung local missions natin per se. Pero meron tayong, maariba tayo dito sa global missions. Pero isa lang pangahawakan ko. In all this, sabi ng salita ng Diyos kanina, I will be with you, even until the end of age. Ito totoo. Marami sa atin, hindi natin alam gagawin natin. Oo, pares tayo. But that's the beauty about faith and trusting God. When you need it, the anointing comes. Amen? So, can everybody just bow their heads and close their eyes? Meron akong tatanong sa iyo, habang nakapikit mata mo. Meron ba rito, you want to do works of service for God today? I just want you to raise your hand. Thank you po, Lord. Yes. Wag mo lang baba. Sige, pikit lang. It's okay. It's okay. No one will harm you. 1, 2, 3. Anybody else who wants to be used? Yes. Thank you po, Lord. Glory. Sige, pwede na po bumaba. Wow. Father, you have seen the hands. Lord, I declare and I pray that you will give us opportunities, Panginoon, to be used by you. Regardless kung marami kaming alam o kaunti lang alam namin. Because it is you who will speak. It will be your hands to teach our hands. It will be your feet to push our feet to go. I ask, Heavenly Father, na itong church na ito will not just fulfill the work ng physical na pangangailangan, because Lord God will do the work that stores up treasures in heaven. The works of the Lord of discipling, Panginoon, nations, kasama ang Pilipino. Wow. So Lord, sa mga nagtaas ng kamay, I pray that you empower them, O Holy Spirit. Empower us in the next jeepney ride, in the next taxi ride, in the next bus ride, in the next school day, in the next, Lord God, work day,
in the next gathering, Panginoon, of unbelievers na nandun kami, I pray, Lord God, na makikita po kayo sa amin. You will be seen in us. And people will get curious. Not because we are good or amazing, but because they see you, O Heavenly Father. They see you, O Jesus. They see you, O Holy Spirit. And Lord, bigyan mo nga po kami ng tao na mag-a-agree sa amin, na madi-disciple namin, na magiging kagaya namin, na nagpupumilit maging kagaya ninyo. In your image, in your likeness. Let it be so. In the name of Jesus. Let it be us. Let it be me. Can you just say that? Let it be me. Let it be me. Yes, Lord. Let it be me. That you will see doing your work. What the Father is doing. I thank you for the upcoming opportunity. Wow. There's an upcoming opportunity, kapatid. Don't shy away. Lalo na yung nagsabi gusto mo magpagamit, don't shy away. There's an upcoming opportunity for you and me. That door and window of opportunity. Let it come, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Just sing this song. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Yes, Lord. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Minsan pa, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Yes, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Gusto ko